Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napahinto sa ginagawa si Casper nang marinig niya ang paglagasgas ng tubig mula sa banyo. Matapos ay narinig niya ang isang himig na hindi pamilyar sa kanyang inaawit ng babae. Marahil ibagong kanta lamang yon, kaya hindi siya pamilyar doon. Matagal na niyang hindi nasusundan ang trend ng mga awitin o kahit palabas man lang dahil masyadong tutok ang lahat ng atensyon niya sa trabaho. Pero kahit hindi niya masyadong maunawaan ang kinakanta nito, ay katakatakang maganda yon sa pandinig niya. Wala sa loob na lumingon siya. Mula sa maliit na extension room na iyon, natatayong opisina niya sa bahay na yon, ay natatanaw niya ang pinto ng banyo. Mula sa pwesto niya, ay nakikita niyang anino ng naliligong babae na mula sa araw na yon ay asawa na niya. Mukhang hindi to aware na nakikitang anino mula sa labas, dahil mukhang sayang-saya pa to habang naliligo. Sa totoo lang, hanggang sa mga oras na yun hindi niya pa rin makuhang dahilan ng lolo niya kung bakit ang babaeng yun ang napili nito. Ang sabi nito sa kanya ay dahil si Bella lang daw ang nababagay para sa kanya. Hindi siya kumbinsido sa dahilan nitong yun. Dahil kahit saang anggulo niya tingnan ang babae, ay wala siyang makitang kakaiba rito. Maganda man to, ay hindi pa rin to may kukumpara sa nagagandahang personalidad na madalas niyang makadate dahil sa trabaho. Wala rin tong yaman o impluwensya na makakatulong sa negosyo, kaya bakit siya? Nakatitig pa rin siya sa pinto ng banyo nang tumigil ang lagaslas ng tubig. Mabilis niyang inalis ang tingin doon at itinutok ang mga mata sa screen ng laptop niya. Ngunit na marinig niyang bumukas ang pinto ng banyo, ay hindi niya napigilang bahagyang silipin ng babae. Hindi niya alam kung kukunot ang noo niya o matatawa na makita ng nakadilaw na pajamas to na parang isang bata na matutulog. Kahit na mas mahina na, ay hindi pa rin tumitigil sa pagkanta habang pinupunasan ang buhok nito ng tuwalya. So not sexy. Ngunit kahit ganoon, ay hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit patuloy pa rin niya itong sinusundan ng tingin. Nang mawala to sa paningin niya, ay naiiling na ibinalik na lamang niya ang atensyon sa trabaho. Ni hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit nagpapadistract siya sa babaeng yon. Ilang minuto nang nakalipas, ay naririnig pa rin niya ang paghuni nito. Narealize din niya na hindi pa siya nakakausad sa ginagawa niya. Shit! Ano ba kasing ginagawa ng babaeng yon at gising pa rin hanggang ngayon? Sa huli ay hindi rin siya nakatiis na hindi to silipin. Tumayo siya at iniwan ang tinatrabaho niya at dahan-dahang sumilip mula sa kwarto nila. Natigilan siya na makita si Bella na nakaharap sa nakabukas na cabinet at abala sa paglalagay ng mga damit nito doon. Basa pa rin ang buhok nito at may nakasukbit pa ring tuwalya sa balikat nito. Habang ginagawa yon, napansin niya na kalahati lamang ng cabinet ang nilalagyan nito ng gamit nito. Napasandal siya sa pader at tahimik na pinagmasdan lamang to. Nakatingin pa rin siya rito nang bigla itong lumingon. Napatras siya sa pagkagulat, maging siya ay nagulat sa biglang paglingon nito, ngunit nagawa niyang manatiling tila hindi apektado. Bakit gising ka pa? Tanong niya rito. Tumikhim to at mukhang nakarecover na sa pagkabigla. Hindi pa ako inaantok kaya inaayos ko na lang ang mga damit ko. Ah, tamang-tama. Pwede bang buksan ko na rin ang maleta mo para mailagay ko ng mga damit mo dito? Tanong pa nitong bahagya pang tinapik ang parte ng cabinet na iniwan nitong walang laman. Ngumiti pa ito habang nakatingin sa kanya. Siya naman ang napatikhim. Hindi na kailangan.
May gagawa naman yan bukas, matulog ka na lang. Anya rito at umayos na ng tayo. Pero bakit pa natin iaasa sa iba kung kaya ko namang gawin ngayon? Bahala ka na nga. Naisagot na lang niya. Natigilan siya nang initian siya ng babae. Pagkatapos nakaupo pa ring hinatak nito ang maleta niya palapit dito at binuksan yon. Nang simulan nitong ilipat ang mga damit niya sa cabinet na para bang natural na nitong ginagawa yon, ay may kung anong sensasyon siyang naramdaman sa sikmura niya. Thinking back, yun ang unang beses na may ibang umasikaso ng gamit niya, maliban sa kanya at sa housekeeper niya na nagpupunta sa unit niya minsan sa isang linggo. Ngayon nakikita niyang may ibang gumagawa niyon ay naninibago siya. Pero alam niya na mula sa araw na yon ay palagi niya ito makikitang ganoon dahil mag-asawa na sila na nasa iisang bahay nakatira at sa iisang silid matutulog. Ang weirdo ng babaeng to. Kanina lang ay parang hihimatay na siya sa nervyos nang malaman niya na magkatabi kaming matutulog. Pero ngayon ay nag-aayos siya ng mga damit namin na parang walang anuman yon sa kanya. Marami-rami na itong nailalagay na damit niya sa cabinet ay hindi pa rin niya magawang umalis sa kinatatayuan niya. Wala sa loob na nasundan niya ang bawat kilos nito at katakatakang hindi siya nakakaramdam ng pagkainip. Nakatayo pa rin siya doon nang muli itong lumingon sa panig niya. Bumakas ang pagkagulat sa mukha nito nang tingalain siya nito. "Tapos na bang ginagawa mo?" Tanong nito. Noon niya lang naalala na may ginagawa nga pala siya. "Not yet. Pagkatapos mo dyan matulog ka na." Nasabi na lamang niya at tinalikuran na ito. Muli siyang bumalik sa swivel chair niya at kunot noong napasandal doon. Ano nangyayari sa kanya? Napailing siya. Wala siyang panahon pag-isipan ng bagay na yon. Napaungol si Bella na maalimpungatan siya. Masyadong malamig. Hindi ba niya napatay ang aircon ng kwarto niya? Palagi niyang pinapatay yun bago siya matulog dahil lamigin siya. Kumilo siya upang lalong idikit sa katawan niya ang comforter. Tumigilid siya dahilan upang makaramdam siya ng kung anong mainit sa kanan niya. I felt like heaven. Kaya naman nakapikit pa rin nagsumiksik siya roon. Napabuntong hininga siya nang maamoy ang mabangong samyo ng sabong pampaligo, kahalo ng iba pang amoy na masarap sa ilong. Makakatulog na siya ulit na maramdaman niyang gumalaw ang sinisiksikan niya. Pagkatapos ay may brasong pumatong sa katawan niya at hinigit siya palapit. Noon nagising ang diwa niya. Napadilat siya at napatingala. Muntik na siyang mapasigaw na matambad sa kanyang mukha ang isang lalaking mahimbing na natutulog. Napigilan lamang niyang sarili nang bigla niyang maalala ang lahat. Oo nga pala, mula kahapon ay may asawa na siya. Patunay niyon si Casper na mukhang malalim pang tulog sa tabi niya at nakayakap pa sa kanya. Weird. Pero imbis na mailang siya, ay masarap pa sa pakiramdam niya na nakakulong siya sa mga bisig nito at nakasiksik siya sa katawan nito. Hindi nga ba't kanina lamang ay munti ka na siya makatulog ulit? Dahil sa init na nagmumula rito at sa amoy nito? Hindi niya napigilang mapatitig sa natutulog na mukha nito. Kahit may bahagyang bahid ng linya ang bandang noo at gilid ng mga mata nito at may bakas ng stubbles ang pisngi at baba nito, ay gwapo pa rin to sa paningin niya. Mas mukha tong maamo kaysa kapagising to. Kagabi ay hindi na niya namalayan ang paghiga nito sa kama. Nang matapos siya sa pag-aayos ng mga damit nila sa cabinet at sinilip to ay nagtatrabaho pa rin to. Dahil gabi na at wala na siyang ibang gagawin, inauna na siyang natulog dito. Hindi na inaalis ang pagkakatitig sa mukha nito dahil ilang pulgada lamang ang layo ng mukha nito sa kanya at naabot pa siya ng mainit na hininga nito. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay may tila paru-parong nagsimula magliparan sa sikmura niya. Bigla ay parang nais niyang hawakan ang mukha nito. May bahagyang kirot din sa dibdib niya dahil sa tila kakaibang pagsikdo ng puso niya habang nakatitig dito. It was a weird feeling. Sa huli ay hindi rin siya nakatiis. Maingat na inaangat niya ang kamay
at dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito. Nang hindi to gumalaw, ay maingat pa rin pinaraan niyang daliri niya sa gilid ng mukha nito. Mabait ka naman palang tingnan kapag tulog ka. Nakangiting mahinang naiusal niya. Nakangiti pa rin siya nang bigla tong dumilat. Nasalubong niya mga mata nito. Sa pagkagulat inapasigaw siya at malakas itong naitulak palayo sa kanya. Bumagsak to sa sahig. Narinig niya ang pag-igik nito. Napaupo siya sa kama. Sorry. Shit, ang sakit! Marahas sa sabi nito, kasunod ng pagmumura pa. Bumangon to at napaupo sa sahig. Bakas ang iritasyong tiningala siya nito. Bakit mo ginawa yon? Ikaw ang siksik na siksik sa akin at hinahawakan ako, ikaw pumiga ng manulak? Asar na sabi pa nito. Nag-init ang mukha niya sa sinabi nito. Patunay niyo na kanina pa tong gising at marahil inarinig din nito ang sinabi niya. Nakakahiya. Bakit kasi hindi ka nalang bumangon agad kung gising ka na pala? Paano ako makakatulog na maayos kung hinahawakan mo ako sa muka? Ayan nga oh, tinulak mo pa ako? Sarkastikong sabi nito at bumangon na. Muli itong napamura kasabay ng paghawak nito sa tagiliran nito. Gusto sana niyang kamustahin kung masakit ba tagang pagkakabaksak nito. Pero bago pa niya magawa yon, ay pumasok na to sa banyo. Muli na lang siyang humiga sa kama. Nakakahiya siya. Nalaman nito na sumiksik siya rito at pinagdidiskitahan pa niyang hawakan ng mukha nito. Akala naman kasi niya tulog pa to. Kanina pa pala to gising. Napahawak siya sa pisngi niyang nagiinit pa rin. Masyado siyang nawiling nakakulong sa mga bisig nito at hindi niya namalaya na gising na pala to. Natigilan siya sa naisip. Kung kanina pa nga tong gising, ibig sabihin ba yun ina-conscious to nang yakapin siya nito at higitin palapit sa katawan nito? Napabangon siya at napatingin sa panig ng banyo. Gising nga ba to nang niyakap siya nito? Marahas siyang napailing. Hindi maganda kung magiging asyumera siya. Hindi nga ba't malinaw nitong sinabi sa kanya kagabi na wala tong gagawin sa kanya dahil hindi naman siya nito type. Baka tulog pa to nang gawin yun at nagising na lang pagkatapos. At dahil ayaw nitong isipin niya na gising na ito, kaya hindi na nito inabalang alisin ang braso sa katawan niya. Yun lang ang mas matinong eksplanasyon doon. Napabuntong hininga na lang siya at napatingin na lang sa orasan na nasa side table. 6:00 na pala ng umaga. Kailangan na rin niyang kumilos dahil papasok pa siya. Bumangon na siya at kumilos upang kumuha ng isusuot. Habang ginagawa niya yon, ay hindi niya rin maiwasang mapatingin sa mga suit ni Casper na inihangal niya kagabi. Muli siyang napatingin sa panig ng banyo. Biglang may nabuong desisyon sa isip niya. Pagkatapos niyang pumili ng isusuot niya para sa araw na yon, ay pumili rin siya ng suit na isusuot ni Casper. Inilatag niya yon sa kama. Pagkatapos ay pumili rin siya ng necktie na bagay sa suit na yon. Katatapos lang niyang ilagay ang necktie sa gilid ng suit nang bumukas ang pinto ng banyo. Napapiglag siya at mabilis na napalingon dito. Pero lalo lang siyang nagulat na makitang ibabang bahagi ng katawan nito ang nakatapis ng tuwalya. Alam niya na maganda ang katawan nito. Kanina nga ay ramdam niya na matigas ang dibdib nito. Pero ang makita yun na walang nakaharang na kahit anong kasuotan ay ang nagpatensyon sa kanya. Yun ang unang beses na nakakita siya ng hubad na lalaki. Napaatras pa siya ng isang hakbang nang bigla itong lumingon sa kanya. Ginunutan siya nito ng noo. Masanay ka na. Mula kahapon ay mag-asawa na tayo. Wala akong balak magbihis sa loob ng banyo. Sabi nito na tila nabasang reaksyon niya. Napatikhim siya at pinilit hamigin ng sarili. Alam ko, sabi na lang niya at nagmamadaling lumapit sa banyo. Isasara na yon nang bigla magsalita. Hey, what did you do? Tanong nito sa kanya. Nang sumilip siya, ay nakita niyang nakatingin to sa mga damit na nasa kama. Pagkatapos ay bumaling to sa kanya.
Tumikhim siya at pilit na ngumiti. Peace offering para sa pagtulak ko sa'yo. Anya rito. Nang hindi ito magsalita at nanatiling nakatitig sa kanya, ay muli siyang nagsalita. Kung hindi mo type ang napili ko, okay lang kung palitan mo. Matagal na hindi nito inalis ang tingin sa kanya, dahilan kaya nakaramdam siya ng pagkailang. No, ayos lang. Sa wakas ay sabi na nito at tumalikod sa kanya. Nakahinga siya na maluwag at napangiti na makita nang tiningnan nito ang mga damit na pinili niya para dito. Pagkatapos ay tuloy na niyang isinara ang pinto ng banyo. Noon lang niya na-realize na mabilis na pumipintig ang puso niya. Kung dahil sa takot na magalito sa kanya o dahil nakita niya to na ganun ang itsura ay ayaw na niyang isipin. Huminga siya na malalim at mabilis nang naligo. Hoy, Bella! Bakit parang Biyernes Santo na naman ang itsura mo dyan? May problema ka na naman? Kaya ba hindi ka pumasok kahapon at nung isang araw? Pukaw ni Naya kay Bella nang mapadaan to sa cubicle niya. Nag-angat siya ng tingin sa kaibigan niya. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ibinuka niya ang bibig para sana sabihin dito ang bagong problemang kinasuungan niya. Pero muli niyang naitikom ang bibig niya. Paano ba niya sasabihin sa kaibigan niya? Nakasal na siya. Tiyak nahihingan siya nito na mahabang paliwanag na hindi pa niya kayang ibigay. Kaya mas pinili na lamang niyang ngumiti ng pilit. Wala naman. Nagkasakit lang ako kaya hindi ako nakapasok. Dahilan niya. Nakokonsensya siya na nagsisinungaling siya rito. Pero hindi pa rin niya kasi kayang sabihin ng lahat dito. Ganun ba? Dapat yata nagpahinga ka pa kahit isang araw pa para mas bumuting kalusugan mo. Teka, may ibibigay lang akong report kay Mrs. Ramos. Tapos sabay na tayo mag-lunch ha? Nasa factory sila na ngayon para mag-ocular inspection kaya hindi siya makakasabay sa atin. Sabi nito, tumango na lamang siya. Nang mawala na to ay napatingin siya sa screen ng computer niya. Kanina pa niya tapos ang trabaho niya. Nagawa na yun kahit na paulit-ulit na bumabalik sa isip niya mga nangyari sa kanya sa loob ng wala pang 3 araw. Lumilitaw din sa utak niya mukha ni Casper kada 30 minuto. Nang makalabas siya sa banyo kaninang umaga, ay wala na to sa silid nila. Naisip niya na baka nasa kusina na ito at umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo na gaya ng ginagawa ng papa niya noong may negosyo pa sila. Pero na makapag-ayos na siya at bumaba sa kusina, ay hindi niya to naabutan. Ayon kay Aling Isyang, ay nauna na raw umalis si Casper matapos lamang uminom ng 1 tasa ng kape. Kahit ayaw niya, ay nadismaya siya sa hindi niya ito naabutan. Pero hindi na yun masyadong pinansin dahil natuon lamang ang atensyon niya sa pakikipagtalo kay Mang Gio na inatasan ni Lolo Nel na maging driver niya. Ayaw kasi niya magpahatid sa opisina dahil tiyak na magtataka mga opisina niya kung sakaling may makakita sa kanya. Sa huli ay hindi rin siya nanalo dahil nakonsensya siya nang sabihin nitong aalisin daw ito sa trabaho ni Lolo Nel kapag hindi nito ginawa ang trabaho nito. Ang ginawa na lamang niya ay nagpababa siya ilang block mula sa building nila at naglakad na lang siya. Mabuti na lang at mukhang wala namang nakakita sa kanya. Umibis siya sa sasakyan. Hindi nagtagal ay namataan na siya ni Naya na palapit sa kanya. Ngumiti ito. Tara na, gutom na talaga ako. Sabi pa nito. Napangiti na rin siya at tumayo na. Dumaldal pa ito habang naglalakad sila sa lobby patungo sa cafeteria sa isang panig ng ground floor. Nang mapadaan sila sa parte kung nasaan ang elevator, ay tiyempo namang bumukas iyon. Iniluwa niyo ng isang grupo ng mga lalaking naka-business suit na hindi naman niya pinagtuunan ng pansin. Napahinto sa pagsasalita si Naya at napalingon doon. Nang makita niya, ay bahagyang nanlaki ang mga mata nito at muli niyang sinulyapan ang mga lumabas doon. Nanlaki rin ang mga mata niya na makita ang isa sa mga lalaking iyon. Nang mapatingin din to sa panig nila at masalubong niya mga mata nito,
ay nakita rin niyang bahagyang bumadyang pagkabigla sa mga mata ni Casper. Hindi makapaniwala si Belle. Anong ginagawa ng asawa niya sa building ni Villanueva Furnitures? Dahil mukhang nagulat din to na makita siya at hindi siya nakaupahap ng sasabihin. O dapat ba magsalita siya? Pero bago pa siya makahuma, ay inalis na nito ang tingin sa kanya at bumaling sa mga kasama nito. Pagkatapos ay lumakad na palayo sa kanila na parang walang nakita. Kahit na alam niyang sikretong pagiging mag-asawa nila, ay kailangan ba siya nitong dadmahin ng ganun? Kahit man lang simpleng tango para lang irekognisa siya, ay hindi nito ginawa. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng inis at muling hinanakit. Tuloy binilisan na lang niyang paglalakad patungo sa cafeteria. Idadaan na lang niya sa kanin ang nararamdaman niya. Oh my God! Ang swerte natin, Bella, nakita natin si Mr. President. Mahina pero patiling sabi ni Naya na mabilis na umagapay sa paglalakad niya. Tumango na lang siya kahit hindi siya interesado sa sinasabi nito. Wala rin siyang pakaalam sa presidente nila dahil hindi pa rin siya makarecover sa pagdededmang ginawa ni Casper sa kanya. Marahil isa sa mga kasama nitong umibig sa elevator ang presidente nila. Nakaupo na sila sa isang lamesa sa cafeteria ay mukhang hindi pa rin makaget over si Naya sa pagkakita nito sa presidente nila. Siya naman itahimik na kumain, na matapos kumain ay agad na siyang nayayang bumalik sa opisina nila. Kahit nagre-reklamo ay pumayag naman to. Kakaupo lang niya sa cubicle niya nang sumungaw mula sa inner office nito si Mrs. Ramos at lumapit sa kanya. May kasunod tong isang magandang babae. Bahagyang nakakunot ang noo ng immediate boss niya. Arabella, anong ginawa mo ha? Tanong nitong may bahid ng pagtataka at pagkabahala. Nalito siya sa tanong nito. Ano hong ginawa? Pinapatawag ka sa President's office. Heto nga, at nagpunta pa ng personal dito si Miss Solis. Sabi nitong itinuro pang babaeng kasama nito. Napaawang ang mga labi niya sa sinabi nito. Napansin din niya na maging mga katrabaho niya, lalo na si Naya ay napatingin sa kanya. Hindi ko ho alam. Lito pa ring sabi niya. Tumikhim si Miss Solis. Well, malalaman niyo pag nakarating na tayo doon. Follow me, mama. Sabi nitong nagpatiuna na sa paglalakad. Ditong bumaling siya kay Naya na nagtatakang nakatingin sa kanya. Pero sumanya samanto sa kanya na sumunod na siya sa babae. Walang magawang tumalima na lang siya. Nasa loob na sila ng elevator patungo sa pinakatuktok na floor nang hindi siya makatiis. Miss, bakit ba ako pinapatawag? Kabadong tanong niya, ngunit hindi sa sumagot ay lumingon lang to sa kanya at binigyan siya ng matamis na ngiti at hindi nagsalita. Pero nakikita niya sa ngiti at tingin nito na may alam tong kung anong ikakaaliw nito. Hindi na lang tuloy siya nangulit pa.